Alright, magandang umaga sa inyong lahat, men and women in uniform. Our topic today is about respect for my resources. We believe that we are responsible in dominion and stewardship over material things. Christian is not only as a child of God, but a steward of what God given us. In our text today, in Luke chapter 16, verse 10, the Bible says in Luke 16, verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that unjust in the least is unjust also in much. If therefore we have not been faithful in righteousness, mammon, we will commit your trust to the true riches. So we are steward of God's resources. A steward is the one who manages and oversees another's properties, finances, or other affairs. We are dealing with controls and management for someone else, not just own. Hindi po tayo pagmamay-ari, no? And ownership is fixed with God. Ownership belongs to God. Kaya ang mapagkatiwalaan sa maliit, mapagkatiwalaan din sa malaki. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, ganoon din sa malaki. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan ng kayamanan sa mundong ito, sino ang magtiwala sa atin sa tunay na kayamanan? Kaya maganda mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ay matapat na katiwala ng Diyos. So saan po tayo pwede maging matapat na katiwala ng Diyos sa kanyang mga resources, no? Una, we are stewards of time. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, aking babasahin. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Under the heaven. So lahat, no? Tayo ay katiwala ng Diyos. Everything, no? To everything there is a season. Sa lahat ng bagay ay mayroong panahon, no? Dito po sa ilalim ng kalangitan, no? Lahat po tayo ay katiwala ng Diyos. Mayroong time, no? Stewards of time. So ang time is a gift from God. Ang oras ay regalo ng Diyos sa bawat isa. Pansinin natin, ang oras na binigay ng Diyos sa atin, sa bawat isa ay pare-pareho tayong oras, no? Ang 24 hours a day ay pare-parehas. Ikaw man ay mayaman, mahirap, ano man ang kalagayan mo sa buhay, pare-pareho lang tayo ng oras. No? Kaya mahalaga po ang oras na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. No? Sabi nga sa ating lesson, time is more valuable than money. Mas mahalaga po ang oras kaysa ating kapirahan. No? Kasi ang oras na lumipas ay hindi na babalik. No? Kaya when time is lost, it is unrecoverable. No? Hindi na babalik. Ang nasayang at nawala ng oras. Kaya time is essential.
mahalaga po ang oras. Kaya huwag nating sayangin ang oras. Kaya sabi ng Biblia ay kailangan nating gamitin sa tamang oras o schedule. Kaya nga, there is a time for a season. Ibig sabihin, mayroong schedule tayo. Oo. Ang bawat isa ay marunong mag-manage ng oras. No? Dito po sa ating lesson, there is a time for everything. Time for eating. No? Kung oras ng kain, di kakain tayo. Time for sleep, kailangan din natin matulog sa tamang oras. Time to work, ay may oras din tayo magtrabaho. Ano? Kaya magtrabaho tayo. Pag oras ng trabaho, maging matapat tayo sa ating mga trabaho. And time also to enjoy. Ang tawag yan ay leisure time. No? Time to relax and time to enjoy. Kaya hindi lahat trabaho, and there is time to work, and time to enjoy, and relax, and time to play. Yan. And time also to rest. Hindi masama ang magpahinga. God gave us 6 days to work, and 1 day, God gave us to rest. Kaya lahat ng oras mayroong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya kailangan mayroon tayong quality time. No. We have time to use to improve. Kaya mayroon kayong schooling, no, for your promotion. Time for family. Kaya bigyan natin ng oras sa ating family, ating anak, mga asawa. Bigyan natin ng time, quality time. No? And we have also time to go to church on Sunday to worship the Lord. And we have time also for others. Yan po, we are stewards of our time. Gamitin natin yan ang mga oras na yan ay alam natin na minamanis natin ang gusto ang ating mga oras. Pangalawa, we are stewards of our body. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:19, our body is a temple of God. No? Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya ang katawan natin ay ingatan natin dahil ito ay templo ng Diyos. Ingatan natin ang ating katawan, no? Na hindi magkasala. Iwasan natin ang kasalanan. Huwag natin gamitin ito sa mga sexual immorality, kahalayan. Refrain from food or drinks that harm our body. Kaya huwag natin lagyan ng mga basura ang ating katawan. Ingatan natin ang ating kinakain para maingatan din natin ang ating kalusugan. Kaya we need to eat healthy food, no, to nourish our body. And we need also to exercise regularly. Kailangan din natin mag-ehersisyo para tayo maging malakas ang ating katawan. Kaya dahil ang katawan ito ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos sa atin. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Gamitin natin ang katawan ito hindi sa kasalanan, kundi sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya pangatlo ay tayo ay stewards ng ating treasure, kapirahan. Kaya ang malaga bilang nakakilala sa Diyos, tayo ay maging matapat na katiwala pagdating sa ating kapirahan. Ano man ang mayroon tayo, yan ay pagmamayari ng Diyos. Sabi ng Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. So, Diyos ang pagmamayari. Kaya tayo ay katiwala lamang ng Diyos. No? Kaya God owns everything and God owns also our money. No? Kaya we have a good steward when it comes to our money matters. No? Alam mo, ang ating treasure, ang ating kapirahan, ay kinakatiwala ng Diyos sa atin yan. Kaya we know how to manage
our money. No? Kaya pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin yan kasi mayroon siyang purpose. Ano ba ang purpose ng ating kapirahan na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin? No? In 1 Timothy chapter 5, verse 8. 1 Timothy 5:8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So God's purpose of money is to provide the needs of our family. No? And then the purpose of money is to help others also in need. Makatulong tayo sa mga nangangailangan. No? At isa pa ay pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng kapirahan. The purpose of money is to honor God. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with thy substance and thy first fruit of all thine increase. So honor the Lord. We must give what belongs to the Lord. No? Kaya saan ka man nag-church, doon natin ibigay. Ay para yan sa Panginoon. And also, we need to be a good steward of money. We need to be wise in spending money. We know how to budget money, and we know also how to save money. No? Learn to spend money wisely, and learn to save money. No? To save money, how to invest, to prepare for your retirement. No? Kaya pag-aralan natin ang management ng ating kapirahan. No? And money, ay spend money wisely. Be wise in spending and be wise in our saving for our future. And lastly, we are steward also of God's creation. Lahat ng mga nilalang ng Diyos ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. In Genesis chapter 1 verse 26, aking babasahin. And God said, let us make man in our image, after the likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, over the cattle, and all the earth, and every creeping things that creepeth upon the earth. The Bible says, let them have dominion over all. Tayo po ang mga ngalaga ng mga bagay na yan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. God created the world, but God entrusted it to human being. And tayo po ay katiwala ng Diyos sa kanyang creation. So anong gagawin natin, mga kapatid? We need to care His creation. Ingatan natin ang mga bagay, no, na nilalang ng Diyos. We need to cultivate, alagaan din natin ang ating environment. And we need to protect and preserve and enjoy for the God-given beauty and wonders of nature. Kaya, be faithful steward. Respect God's creation. Be a faithful steward of our time. Our body is the temple of God, and we are stewards also of God's treasure and God's creation. And God provides these things entrusted to us to ensure for your family future. And thank you sa ating lesson ngayon, and God bless you all.